Okay, Nak. So, good afternoon. Ito yung review natin kasi bukas na po yung exam natin. So, try po natin siyang i-memorize niya at the same time natututo tayo. So, first po, we talked about evolution kung saan sabi nga po natin, ang mga tao noong unang panahon ay ibang-iba sa time natin ngayon. So, ito yung theory na nagsasabi niyan. Evolution theory explains that all living organisms are made up of cells. Yeah? So kaya tumitingin tayo sa microscope, tinitingnan po natin kung ano kaya yung mga itsura ng mga cells ng nakikita natin sa mga rocks, ganun yan, ano kaya yung itsura ng mga cells na nakikita natin sa water. So yan si evolution theory. Again, pag sinabi po natin ng evolution theory, it explains that all living things are made up of cells. So sa kanya nanggaling yan. Next, ano daw ang ating pong, 'di ba? Kanita-mino ng panahon, nakikita natin yung kabayo, 'di ba? So nag-iba yung size ng kabayo, so mas lalong lumaki yung size niya ngayon. Bala mo makanyanyari nining question na ini. Nino kanong kawangis na ning wolf? Okay, so sino daw yung halos kahawig niya yung wolf? Ang sagot natin, si dog. Okay, dog o yung kanya pong scientific name is Canis familiaris. So, happy nito. Next, since pinag-uusapan natin ng family, pagdating sa evolution, itaka nung family, mas specific yaking order. So, ibig sabihin, kapag kinaklasify natin ang mga species, meron silang mga classification na kung saan mas lalo yung maging specific. So, tandaan nyo, family daw, mas specific siya sa order. Okay, so yun na, hanapin mo. Yung family, mas specific daw siya sa order. Yeah. Next. Sabi dito, spontaneous generation, sabi na. Then kanong alangbi, many batla, yan na. So, itang basura, 'di ba? So noong unang panahon, yung ating pong mga scientists, naniniwala sila na kahit na walang buhay, pwedeng diyan magmumula yung may buhay. Ganun siya. So yung sinasabi dito, yung theory ng spontaneous generation, na patsaka nagtapon ka ng basura, magkakaroon siya ng buhay. Yun ang pinapaniwalaan nung unang panahon. Pero hindi siya matagal na tinanggap kasi hindi pwede yun. Siyempre, kung merong life, dapat magsisimula din siya sa life. Pero sabi nga sa question, ano daw theory ang naniniwala na yung ating pong mga living things ay nanggaling sa mga non-living things? Ang tawag natin doon, spontaneous theory. Okay? Next. Fossil records. Siyempre, meron tayong idea dyan sa fossil records. Yan ang mga natira nung unang panahon. Okay? So, ang sinasabi ng fossil records, this supports the theory of evolution by showing a sequence of gradual changes. Yes, di ba? So nabanggit po natin yan, yung mga tao, unti-unti lumiliit ng lumiliit yung mga ngipin natin. Bakit? Kasi iba na yung pamamaraan kung paano natin kinakain yung pagkain nung unang panahon at saka ngayon. So hindi naman biglaan yung changes. Makikita natin sa tulong ng fossils na ayan, sa theory ng evolution, paditak-ditak manaliwaya itang itsura tamo. Pakonti-konti nag-iiba yung itsura natin, itsura ng mga ngipin natin dahil nga po sa kabago-bago yung ating pong environment. So, sabi nga dito, sa fossils, yung theory of evolution, sequence, gradual yung changes na nangyayari. Next. Yung mga cells natin, 'di ba? Yung inyong unang assignment is all about the cells. Meron tayong tinatawag na mitochondria. So yung mitochondria, ang pinaka-function niya, siya yung tagaluto, parang kayo TVL, 'di ba? Nagluluto kayo. So ngayon, kapag napagluto yung mitochondria natin, magre-release siya ng glucose at saka oxygen. So ngayon, ang tawag natin dito is cellular respiration. So kung tayo nakakahinga tayo dahil meron tayong oxygen at saka carbon dioxide, ganyan din ang mga cells natin. Yung mga cells natin ay nabubuhay dahil yung mitochondria ay nagluluto. Kapag nagluto yan, meron tayong glucose at saka oxygen na kung saan yan ay ginagamit natin para makahinga tayo.
cellular respiration yan. Ngayon, pagdating sa mga halaman, anong tawag natin dito? Photosynthesis. Diba? So, anong kailangan natin sa photosynthesis? Yung mga halaman yan. Kailangan nila si carbon dioxide at saka si water. Next, napag-usapan din natin sa reproduction sa mga tao, babae at saka lalaki dapat para magkaroon sila ng anak. Para magkaroon ng panibagong anak, kailangan is male and female. E paano kapag asexual reproduction? Kapag asexual reproduction anak, mo kailangan ng babae o lalaki. Hindi mo kailangan yon. So ang ibig sabihin dito, even isang parent lang pwede. Okay? Ibig sabihin, pwede siya na dumami. Hindi niya kailangan ng male, hindi niya kailangan ng female. Asexual reproduction involves only one parent. Ayan, that produces offspring that are genetically identical to the parent. So, ibig sabihin, na kailangan ng babae, na rin kailangan ng lalaki. So, basta dadami lang sila ng dadami, kamukha ng bakterya. Wala namang babaeng bakterya o lalaking bakterya, pero kailangan po yan para mag-reproduce po sila. Next, nandyan din po yung external fertilization from the word itself, nangyayari yan outside the body. Kingdom has the most general similarities and least specific evolutionary relationship. So, paano tayo magme-memorize? Tandaan mo na lang anak na ang kingdom, di ba? Yung isang kaharian. So, marami siyang mga general similarities. Ito yung naitandaan nyo. Yeah? So, kingdom has the most general similarities and least specific evolutionary relationship. Siyempre, dahil magkakasama lang kayo sa isang kingdom, sa isang palasyo, kaya dapat mas marami yung pare-parehas, general similarities. Next, biotic. Alam nyo, pag sinabi yung biotic, buhay. Okay? Siyempre, habang may buhay, tumataas ang reproductive rate. Again, pag sinabi natin ng biotic, muling sabihan na nita, buhay. Okay? So the more na tumataas ang buhay, dumadami tayo. Diba? Kailan ba nangyari na ang taas-taas na ng population natin tapos konti lang yung anak? Pwede dito. So ibig sabihin, the more na merong buhay, the more na dumadami tayo. High reproductive rate. Next, syempre, predator. Ano yung predator? Yung mga naghahanap ng pagkain. Imagine niyo nung panahon ng dinosaur, di ba? Kapanahunan na ng dinosaur, nakatamungan. So sila yung tinatawag nating predators nung unang panahon. What if may tao na nun? The more na maraming predators, the more na kumukonte ang population size. Tandaan nyo yan. Imagine nyo deng dinosaur. Imaginean mo, maglakad na mo kaya to, maglakad ko, bigla pengan ako ni dinosaur. Bakit? Kasi nga, yung mga yan ay predators. The more that there are kalaban, the more that there are predators, the more na mauubos tayo. So, the more that it will decrease the population size. Okay? Hydra. Hydra na karinyang fungi yan. So, yung ating pong dapat tandaan dito, ano po ang mga fungi? Ang mga fungi anak, mga yan, kaya po nilang mabuhay kahit sobrang init, kaya nilang mabuhay kahit sobrang lamig. Kaya nga, di ba, pag iniwan mo yung pagkain ng matagal sa refrigerator, madina niyang, kasi madina lab, ang malambat yung atsuking rep? Wow. Lumot ba? Ay. Alipo nga. Ay, kasi. Madina niyang molds. So, yung mga yan, pag matagal na, magkakaputi-puti na yan. Di ba? Magkakabukbuk na yan. Bakit? Kasi yung mga yon ay mga fungi. Pag tinignan mo yung fungi, pag tinignan mo siya sa microscope, meron kang makikitang hydra. Okay? So, itang hydra nga ito, yan ang magre-represent sa ating pong mga fungi. Okay? So, they produce by means of, budding. So, buling sabihan na nita, rin fungi, mag-produce la kasi retang karelang parang branches. Okay? So, yun ang dapat mong tandaan. Hindi kailangan ng babae, hindi kailangan ng lalaki, ng fungi. So, sila, yung mga branches lang nila, pag natanggal yon, anong tawag natin? Hydra.
Yeah? Itang hydra nga ito na para siyang branch, yun po ay lalaki ulit at magiging punjay siya ulit. So, it grows and detaches to become a new individual. So, yan po yung nangyayari. Parang yung mga mushroom, ganyan din sila. Ne? Wala namang babae at lalaking mushroom, pero bakit dumadami sila? It's because of the hydra. Next, genetic engineering. Sa panahon natin ngayon, napakarami na po nilang ginagawa sa genetic engineering. Number 1, agyudaning, kaya na po nilang gawing mas malakas ang mga prutas natin, di ba? So yung mga prutas natin na malalakas, iba na yung itsura nila ngayon compared sa dati. Yung saging na lang. Saging, dati maliliit lang ang mga yan. Iiwan mo sa kusina, bukas sira na yan. Ngayon, makikita mo yung mga saging. Ang lalaki na ng mga saging, ang haba pa ng buhay nila. Bakit? Kasi kukuha sila ng DNA, tapos yung DNA na magandang qualities, ilalagay nila dun sa panibagong target nila. Bawa, yung saging, nenak na makina, yung saging na malakas, kukuha siya ng DNA, ilagay ni ketang may ng saging. Ilalagay niya dun sa makina na saging. Anong mangyayari? Dahil ginalaw na natin yung DNA nitong mahinang saging na to, magiging malakas na rin siya. Magiging kamukha na rin niya yung saging na kung saan pinagkuhanan natin ng DNA. Nangausta ka rin? Genetic engineering. Kaya kung titingnan mo rin, ganyan din. Nenak, yung ating pong mga prutas, ang lalaki na ng mga prutas ngayon, mansanas, orange, iba't ibang klaseng laki ng ating mga prutas. Bakit? Kasi because of genetic engineering, kaya na nating galawin yung DNA nenak ng mga organisms para mas lalong maging malakas sila at ganoon din para mas lalong humaba yung buhay nila. So, genetic engineering yan. Changes the DNA of an organism. O isipin mo yun, mapapalitan niya yung DNA. Ganyan po ang genetic engineering. Next. Ano ang ginagamit nila sa genetic engineering? Ito, yung tinatawag nilang restriction enzyme. So kapag ka sinabi mong restriction enzyme, ito yung ginagamit nilang pangputol doon sa DNA na gusto nilang gayahin. For example, maganda yung DNA ng isang saging, kukunin ko yan. Para makuha ko, gagamit ako ng pangputol. Ang tawag natin doon, restriction enzyme. So itong restriction enzyme na to anak, ito yung gagamitin nila para maputol yung DNA na gusto kong gayakin at ilalagay ko sa panibagong organism na gusto kong maging malakas din siya, kamukha ng pinagkuhanan ko ng DNA. Next, yung sa genetic engineering, again, ang focus po natin dito ay tungkol po sa mga DNA. So sabi dito, cutting or cleaving, yan ang pinakaunang step ng genetic engineering. Tandaan mo yan. Anong pinagkakat natin? Restriction enzyme. Anong ginagawa sa genetic engineering? Ginagalaw mo yung DNA niya para maging mas malakas yung ating pong mga organism. Anong pinangkakat mo? Restriction enzyme. Ano ang first step ng genetic engineering? Cutting. Putulin mo. Nanak? Cutting or cleaving is the first step in genetic engineering. Next. Paano yan? Gusto kong ilipat. Diba? Pagka-cut mo, anong susunod na gagawin mo? Ita-transfer mo siya. Pero bago mangyari yon, ilalagay mo muna siya. I-insert mo daw siya. Okay? Kumbaga, kingkay, bala mo hotdog ya, dinan meng barbecue stick. Diba? So, ganyan ang ginagawa natin. Pagka nagba-barbecue tayo, gagamit ka muna ng barbecue stick bago mo siya magalaw, bago mo siya malipat. O, ayan. Ganyan ang process. Inserting a plasmid in genetic engineering allows the gene to be transferred into another organism. So tandaan mo, ang genetic engineering pinapalitan ng DNA, ang pinagkakat natin, restriction enzyme, ano ang first step ng genetic engineering, cutting or cleaving, ano ang ginagawa natin para matransfer mo yung ating pong DNA sa ibang organism, insert, para siyang barbecue stick, insert a plasmid. Okay, ipapasok mo siya doon sa ating pong organism na gusto nating malipat yung DNA. Pag sinabi mong GMO, ano bang ibig sabihin ng GMO? Denny, ito yung mga organisms natin na naging produkto na ng genetic engineering. For example, ako, nalagyan na ako ng bagong DNA,
ako na ngayon ay tinatawag mong genetically modified organism. Ako na ngayon ay bagong organism. Kakaiba na ako, hindi na ako yung dating organism o hindi na ako yung dating sagin na kaagad nasisira. Malakas na rin ako. Matagal na rin ang buhay ko. Hindi na rin ako apektado sa insecticide. So ngayon, anong tawag mo sa akin? GMO. So yan po ay tinatawag nating genetically modified organism. Okay? So anong example niyan? Oh, lawin mo, nasi. Oh, tingnan mo, pati yung kanin. Pwede na rin palang maging GMO, oh. Lalagyan pa nila ng vitamin A. Oh, di ba? Totoo nga naman, ang dami-dami na pong mga kanin ngayon. Iba-iba na yung mga pagkain ng kanin. Oh, ating papimbalo, BBM. Oo, BBM yung pangalan ng rice. Hindi lang si Jasmine, hindi lang si Dinorado. O tingnan nyo to, golden rice. So bakit siya tinawag na golden rice? So paano meron pa siyang vitamin A? O, di ba? So mas lalong nadagdagan ng nutritional value o genetically modified organism. Nano po? O nak, tingnan ninyo. Ang mga genetically modified organism daw nak, ay isa sa magandang qualities nila. Hindi sila naaapektuhan sa mga insekto. Meron sila, ayan yan na, pwede na daw silang gawin na hindi affected sa mga pesticide. Okay? So, ibig sabihin, sila kaya na po nilang lagyan yung sarili nila ng protection against sa mga insekto. Yeah? Dahil ikaw ay isang genetic engineer, kaya mong gawin yan sa mga organisms para hindi lalapit yung mga insekto, para hindi ka na lang spray ng spray sa mga prutas, sa mga gulay. So, ang tawag natin doon, genetically modified crops o yung tinatawag nating GM crops. Yeah? So, ang kagandahan yan, pwede daw silang gawin para hindi sila mabigyan ng mga insekto at maging resistant sila sa mga pesticide. Next, alam nyo na, yung insulin, saan natin naririnig ang insulin? Sa diabetes. So yung ating po mga patient na merong diabetes, yung iba sa kanila, nag-i-inject na po sila ng insulin, pampababa ng sugar. Pero baloyo, so alam nyo ba saan nanggaling yon? Sa bakterya. Oh, ang galing na genetic engineering, no? Isipin mo, gagamit siya. Alam natin ang bakterya nagkukos ng sakit. Pero ang galing nito, yung bakterya, siya pa yung gagamitin mo para makatulong siya at hindi ka magkaroon ng diabetes. So the bacteria are used to produce insulin. Oh, isipin mo yun, napakaganda ng genetic engineering. So hindi lang siya for the good side, pwede din po siya sa health. So nakakatulong, isipin mo yan, even though we know na yung mga bakterya ay nagkukos po ng sakit, still, makikita mo sila dito, na ginagamit pala sila para matreat yung diabetes ng mga patient. So pwede daw silang makatulong sa insulin ng tao. Next, one of the unique characteristic of the digestive system ng mga baka. Tayo ilan ang digestive system natin? Dinrowing natin yan, isa. Isa lang ang tiyan mo, isa lang ang intestines mo, small and large intestine o baloyo. Paano po itong ating pong cow? Marami sila. Marami silang stomach. Yan ang unique na characteristic ng mga cow. Yan ang i-memorize mo. Yan na. So hanapin mo, tandaan mo na, ang pinag-usapan natin kung ano ang nandito sa inyo lang yan. For your eyes only. For your ears only. So ang ibig kong sabihin yan ang tandaan mo. Yung mga baka, marami siyang tiyan, marami siyang stomach, multiple chambers ng kanyang stomach. Kaya kaya niyang i-breakdown kahit marami siyang kinakain. In animals, ano daw ang role ng respiratory system? Ayan, sabi dito, mag-e-exchange daw ng gases between, alam mo yan, oxygen at saka kanino? Carbon dioxide. Diba? So, hindi lang tayo mga tao ang kino-consider na animals. Marami, basta po mga animals. Ganyan po yung nangyayari. Exchange between oxygen and releases carbon dioxide. Ini. Nung panahon ni Charles Darwin, meron siyang pinapaniwalaan na yung ating pong mga birds, okay? Kasama sila sa mga theory of evolution ni Nanularet ang birds. Ano nangyari sa mga birds? Yung mga birds daw, sila, yung mga buto-buto nila, pag tinignan mo yan, walang laman. Hollow yung kanilang bones. Ala yung laman.
Anong dahilan? Para makalipad sila. Okay? So, dapat mong tandaan yung mga birds, hollow, ibig sabihin walang laman yung mga bones nila. Kaya nga, mas lalong tumataas yung lipad nila, making their flight easier. Ha? So, tandaan mo yan. Yung mga sagot natin, hanapin mo yung sagot. Nandyan na yung sagot. Kailangan lang po nating intindihin. Next. So, nandyan din po yung rabbit. O, tingnan mo si rabbit. Si rabbit, kumakain siya ng carrot. Yes. Pero meron siyang dalawang system sa katawan niya na nakakatulong sa pag-absorb niya ng pagkain. Ito yung dalawang dapat mong tandaan kay rabbit. Si rabbit, kailangan niya ng digestive system, yes, kasi kumakain siya, at saka ng circulatory system para iikot niya yung mga nutrients. Again, alam natin ang rabbit kumakain siya ng carrot. Merong dalawang system na makakatulong sa kanya dito. Unang-una, si digestive system at ano ang pangalawa? Ipapump yan ng heart. Circulatory system. Yang dalawang yan. Circulatory at saka si digestive, i-memorize mo. Next, si lion naman. Si lion tumatakbo yan, mabilis na tumakbo. Ano yung dalawang system na makakatulong sa lion natin para siya ay mabilis na tumakbo? Eto yan, dalawa sila. Huwag mong kakalimutan si respiratory system. Siyempre, hinga lang po sila ng hinga, tumatakbo yan. At saka yung puso. So yung dalawang laging present dyan, kay rabbit at saka kay lion ay yung kanilang circulatory system. Yung circulatory system na kung saan ang function po nito ay nagpapump ng blood. Yung puso. Yeah? At the same time, pagdating kay lion, tumatakbo yan. O syempre, potang pupulay ka na nung kailangan pag tumatakbo, respiration. Again, itong dalawang ito ay napaka-importante kay lion. Tandaan mo yan. Si lion, dahil tumatakbo siya, kailangan niya ng circulatory at saka respiratory system. Si rabbit, habang kumakain siya, kailangan niya ng circulatory at saka digestive system. Tandaan nyo yun. Hanapin nyo yung sagot na yan. Yeah? So, next. Si rabbit, pag natakot, ayan. Si rabbit daw, kapag natakot siya, ano ang system na pupunta sa kanya? Ay, syempre, may takutan ka. Pag natakot ka, ay, magni-nervous ka. Kaya hanapin mo yung sagot na merong nervous system. Okay? So, syempre ba naman tinakot mo siya? Diba? Kahit naman sino, pag ikaw bigla tinakot ka, magni-nervous ka. Diba? So, parang ganun din yan. Yung daw rabbit, kapag sila ay frightened or natakot, ano po ang magsisend ng signal sa kanya? Yung nervous niya. Nervous system. Yan, yeah. So, tandaan nyo yan, siya ang magsisend ng signal sa ating pong rabbit kapag siya ay natakot. Yeah. Next. So, sana sabay tayo sa pagre-review. Sana nakakasunod kayo sa pagre-review natin. Next. Si Charles Darwin, ito po yung tandaan mo palagi sa kanya. Naniniwala si Charles Darwin na kung sino yung nakikita mo na available, yun ang pipiliin mo. Okay, so parang yung mga birds nung unang panahon, syempre sino-sino lang yung magsasama ng mga ibon, sila lang. Anong tawag natin doon? Natural selection. So yung nakapag-isip ng natural selection, kailangan kong mag-survive Kailangan kong pakisamahan itong mga taong to. Kailangan kong mag-survive, kailangan kong mag-adjust sa environment. So kahit na nandyan si polar bear, nung dati hindi pa niya alam na may yelo pala, kailangan niyang mag-survive. Kailangan niyang kapalin yung kanyang balat. Di ba? Yung mga balahibo niya, yung mga buhok niya, kailangan maging makapal sila kasi kailangan niyang mag-survive. So kung makikita ninyo, na-discuss po natin ito, ano ang mga ginagawa, di ba, ng ating pong mga animals. Pag tayo ay nai-stress dahil kailangan nating mabuhay. Ito ay dahil kay natural selection. Natural selection drives evolution according to Darwin's theory. Yes. Kaya kung titingnan mo, yung mga ngipin natin, ano nangyari? Kailangan nating mag-survive Alang-alang naman hanggang ngayon, malalaki yung ngipin mo. Hindi pwede yun. Kailangan mag-adjust. So, mangyayari, mag-a-adjust yung ngipin natin. So, ano po ang nangyari? Because of the slow changes. Yan po ay tinatawag nating natural selection. And ito po ay dahil sa paniniwala ni Charles Darwin. Next. Ito yung tanong. Ano
ang tawag mo sa mga bakterya na ayaw na sa mga antibiotic. So for example, ako nag-antibiotic ako, hindi ako nagtanong sa doktor, bumili lang ako ng antibiotic dun sa pharmacy. Oh, dahil nag-treat ako mag-isa ko, yung katawan ko ngayon nasanay na siya dun sa antibiotic na yon. So hindi pa niya alam paano gamitin itong antibiotic na to. O anong mangyayari? Yung mga bakterya mo, magiging resistant na sila. So kahit na anong gawin mo, painumin mo man ng gamot, ng antibiotic, yung tao, alane. Wala nang effect sa kanya yung antibiotic. So anong tawag natin doon? Bacteria that are resistant to antibiotics. So kaya nga tinatawag silang bacteria that are resistant to antibiotic kasi nga anak, apin ito. Yeah? Isipan mo, itang yung kanila pong mga antibiotic, hindi na sila gumagana. Ayan, these are bacteria that makes them resistant to antibiotic. Ayan siya. O ito, pinag-usapan na natin to si whale. Si whale, tandaan nyo, hanapin nyo yung sagot. Ano daw? Yan, nakang evidence ng evolution. Hanapin nyo tong sagot na to na si whale naglalakad siya dati. Di ba? Nakita nyo yan, diniscuss natin yan. Whales evolved from land-dwelling ancestor with legs. O hanapin mo yung sagot na yan, tandaan mo, 4 lang ang choices mo, hanapin mo yan. Okay, next. O hanapin mo rin tong sagot na to, wolf at saka dog. Di ba sinabi ko na kanina sa inyo, yung mga wolf, sino ang kamukha niya? Yung mga aso. So meron pa tayong isang question na ganun din po yung tinatanong, yung daw mga wolves at saka yung mga aso natin, meron silang similarities. Meron silang pagkahawig. Kaya nga sinasabi, wolves and domestic dog share a recent common ancestor. Okay? Tandaan nyo yan. Hanapin nyo yung sagot na yan na si whale naglalakad may paa. Yung wolf, sino kamukha niya? Yung aso. O ito, genus are organisms that are closely related. Kapag daw yung mga organisms magkakamukha sila, ang tawag natin sa kanila genus. O, di ba? Parang kayo, di ba? Magkakamukha yung ugali ninyo, mababait kayo, wala tayong problema pag nagkaklase tayo. Anong tawag natin doon? Isang pamilya, di ba? So dahil isang pamilya tayo, so buo tayo, nagtutulungan tayo at syempre nagniniwala ako, hindi nyo ito isi-send sa ibang section, mayari ko, balat ka na ako. So ngayon, ang tawag natin sa inyo, genus. So genus are organisms that are closely related. So, iisa lang po yung ating pong pagkakaunawaan, di ba? Pare-parehas lang ang gusto natin. Ano yon? Pumasa tayo, makakuha tayo ng mataas na grades, di ba? Next. High biotic potential. O, nang sinabi ko kaya kayo, high biotic. Biotic is life, di ba? The more daw na madami yung life, anong sabi natin? The more na marami yung buhay, the more na madami ang nagre-reproduce. Diba? So, high biotic potential occurs when a population has a high birth rate. O, anong sabi ko sa inyo? Isipin mo, ang dami natin, di ba? Tapos walang nabubuo na bata, hindi pwede yun. So, the more that there are higher biotic rates, the more that there is a high birth rate. Siyempre, mas marami tayong anak. Isipin mo, ang daming mga tao, siyempre, mga anak yan, di high birth rate and short time to reproductive maturity. So ito na lang yung dapat mong tandaan. Hanapin mo yung sagot na kapag daw mataas, kapag mataas ang biotic potential, anong mataas? Birth rate. Marami, madami yung kanyang ipapanganak. Diba? Kasi marami tayo So expect mo, marami din po yung mga bagong panganak. Yeah? So yan po yung tinatawag natin sa high biotic potential. Next. O ito kay Charles Darwin, ito yung sinabi ko sa inyo sa natural selection. Siyempre, kung sino na lang yung kasama, wala kang choice. Siya yung pakisamahan mo. Diba? Parang yung ginawa natin sa Cheer Chan, diba? Magkakaibang section tayo, pero iisa lang ang ating pong layunin. Pare-parehas nating minemorize yung mga steps natin, pare-parehas po nating sinasabi yung mga chant natin, ano yun?
natural selection, di ba? Magkakasama kayo kahit na magkakaiba yung mga sections ninyo. Pero sabi nga, natural selection. Yun, Nena, ay nangyayari spontaneously. Parang kayo, tiglima-lima, pinili po natin per section and then nagkasama-sama kayo as a whole TVL. So yan po ay tinatawag nating natural selection. So ano hanapin mo dito? Si Galapagos na birds. Yung daw mga beak. O, totoo naman na, lawin nyo laretang beak, tingnan nyo yung mga beaks ng mga birds, iba-iba sila. Merong makakapal yung beak, merong makahaba yung beak, yung sangip sa bibig ng mga ibon, di ba? Merong pa-curve yung beak nila, merong maliliit yung beak nila. So, bakit ganon? Kasi pinapakisamahan nila yung mga nandoon sa environment nila. At na-observe po yan ni Charles Darwin. Saang lugar? Sa Galapagos Island. Tandaan nyo yan. Again, so ito po ay na-observe ni Charles Darwin sa Galapagos Island na magpapatunay na nangyayari talaga ang natural selection. Okay, so yan ang dapat nyong tandaan. Next, photosynthesis. O, sinabi na natin ang photosynthesis, ginagawan yan ng pagkain, diba, ng ating pong mitochondria at ganun din po gumagawa siya ng glucose at saka ng energy. So pagdating naman po sa mga leaves, paano yan? Sunlight ang kailangan nila. So, ito ang dapat mong memorize ha. Ang photosynthesis, nangyayari yan sa mga halaman at kailangan po nila ng sunlight. So ngayon, para saan yon? Para daw mag-flow ang energy sa ecosystem. Again, ang photosynthesis, alam natin, ito po ay nanggaling sa mga plants para magamit nila yung sunlight. Ngayon, kailangan ng photosynthesis dahil tingnan nyo, ganito yan. Yung energy o yung sunlight na nakuha nila sa leaves, anong gagawin nila doon? Idadaan nila sa branches. Pagkatapos sa branches, idadaan nila sa roots. Pagkatapos sa roots, sa ilalim, idadaan nila sa mga gabon. Diba? So pagka nasa gabon na yung energy, yung nutrients, saan pa idadaan sa mga iba pang halaman? Anong tawag natin doon? Photosynthesis. So sa photosynthesis, again, nanggaling po ito sa mga halaman, from the halaman sa mga araw, yung araw pupunta sa leaves, from the leaves pupunta sa stem, pag nasa stem, tapos pupunta yan sa roots, tapos bababa yan sa gabon o sa soil, tapos lilipat yan sa iba-ibang mga plants. Kaya tinatawag siyang energy flow. Next, evolution. Anong sinabi ko? Nabanggit na natin kanina to. Ang evolution, hindi siya biglaan. Gradual lang changes niya. Yung laki ng katawan. So, sabi nga natin, noong unang panahon, yung ating pong mga babae, napakalaki. Bakit? Kasi isa lang ang ginagawa nila to bear their child. O ngayon, kamusta? Singkapay at tamo. Diba? Ang liliit ng mga katawan ng mga babae ngayon. So, tingnan mo yung mga Chinese, tingnan mo yung mga Korean, napakaliit na mga katawan nila. Gradual changes. Yan na, kapag sinabi mong evolution, gradual changes over a long period of time. Again, pag sinabi mong evolution, this is the gradual changes yan na, that occurs over a long period in time. Ha? Tandaan nyo yan. Hanapin nyo yung sagot na yan. Okay? Energy flow. Sinabi ko na yan. Tingnan nyo, umulit. So marami tayong mga questions na pwede po silang umuulit-ulit kaya dapat gawa ka ng paraan para matandaan mo. Remember kanina, sinabi natin ang photosynthesis. Nano yun? Photosynthesis, anak, dito po yung mga plants niya nakakakuha ng energy sa sunlight. From the sunlight, lilipat yan sa stem, sa branches, tapos bababa yan, pupunta sa roots. Tapos ililipat yan sa iba pang mga halaman. Anong tawag natin doon? Energy flow. So hanapin mo yung energy flow sa mga choices mo na connected sa photosynthesis. Kagaya nitong question na to, energy flow na naman. Diba? Energy flow and transfer occurs in the plants when using sunlight. Nakawangis. Kawangis niya. Diba? So, basta tandaan mo, pag pinag-usapan natin si photosynthesis, anak, anong hahanapin mo? Energy flow. Kasi bababa yan. Lilipat sa leaves, sa trees, sa plant, sa roots, sa soil, tapos lilipat sa ibang mga halaman. So, anong tawag natin doon? Energy flow. Connected pa rin to sa photosynthesis. Tignan ninyo. Iba-iba yung mga shape ng leaves.
alam nyo minsan, yung mga leaves natin nagiging pahaba. Bakit kaya sila nagiging pahaba, Ma'am Art? Kasi panalok yan ditang sun. Sinusundan nila yung sun. So kung napapansin mo, merong ibang mga leaves, bakit paakyat? Meron namang ibang leaves, bakit pahaba? O kasi kung nasaan mas maraming sun silang nakukuha, yon ang susundin nila. Kaya paiba-iba po sila ng shape. Yan, di ba? So the leaves, tandaan ninyo, hanapin mo ang sagot, are shaped to capture sunlight for photosynthesis. Mitochondria, napag-usapan na natin to sa mga cells. Ano ginagawa niyan? Tagaluto. Kamukha ninyo anak, nagluluto po yan para mag-produce ng energy by means of, ayan, cellular respiration. Tandaan nyo yan. Nena? So, yung pong mga review natin, again, please, Nenak, nakikiusap po ako na sana kayo po maging mas masipag, i-memorize po ninyo itong mga questions na sinabi ko sa inyo. The rest na mga questions naman, anak, masasagot nyo naman sila. So, thank you for listening and good luck po sa test po ninyo bukas. God bless you, Nak. Thank you.